manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan. Pagkat buhay aking bigay, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darakpin kayo at uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at ating pakinggan ang homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nagsisimba sa kanilang mga tahanan via online, sa lahat ng mga nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat at kasama kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Isang babala ang binigay ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sabihin niyo nga po, babala. Ang sabi ni Jesus, darakpin kayo at uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dadalhin kayo sa harap ng mga hari at gobernador ng dahil sa akin. Sa anumang kadahilanan, walang ibang nabanggit kung bakit mangyayari iyon, kundi dahil kay Jesus. Dahil kay Jesus. Kaya nga, itong babalang ito ay para lang sa mga alagad ni Jesus. Kung hindi ka alagad, hindi ka uusigin. Kung hindi ka alagad, hindi ka papatayin. Ito yung pinapakita ni Jesus na tanging dahilan kaya sila dadakipin at uusigin dahil sila ay mga alagad ng Diyos. Alagad, ibig sabihin, mga tagasunod, mga naniniwala kay Jesus. At isa itong babala dahil bago pa mangyari, sinabi na ni Jesus para hindi magulat ang mga alagad sa posibleng mangyayari. Babala,
Ibig sabihin, bago pa mangyari, sinabi na ni Jesus. Nais ipahiwatig ni Jesus na hindi madaling maging alagad ng Diyos. Hindi po. Sorry to say, kahit pakiramdam natin, yun ang dapat, pero hindi madaling sumunod sa Diyos. Nandiyan may magagalit, nandiyan ipagkakanulo, nandiyan uusigin. Pero magandang tanda yan, na kapag ikaw ay inuusig, kapag ikaw ay ipinagkakanulo, kapag ikaw ay pinagsasabihan ng masasakit at masasama, ikaw ay nasa Diyos. Isang halimbawa, no? Para bang yung nagtuturo ka sa taong may ginawang kasalanan, hindi ba sigurado may maririnig kang salita mula sa kanila? Kapag pinagsabihan mo, tigil nyo na yang pagbibisyo. Anong sasabihin? Wala kang pakialam. Di ba? Pero gusto mo lang naman, no, magpakita ng malasakit. Yung mga anak, wag na tayong lumayo. Yung mga magulang dito, kapag pinagsasabihan ng mga anak, sa huli, di ba? Bubulong-bulong pa yung anak. Pag pinagsabihan mo, anak, mag-aral ka. Ano sasabihin ng anak? Ikaw nga, hindi ka nakatapos na di ba? Walang pinagkaiba yan dun Hindi yan malayo sa ganon. Ganon din kapag nagpapahayag ka ng salita ng Diyos, may pupuna sa inyo. Sasabihin, mas banal kayo kaysa sa amin? Ito ang dahilan kung bakit inuusig ang mga nakay Jesus, ang mga alagad ni Jesus, dahil kalaban ng kasamaan ang kabutihan. Kung kaya't sisirain at sisirain ng masama ang mabuti. Sisirain at sisirain ng masama ang mabuti. Pero ang magandang paalala ni Jesus, ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan at pabulaanan ninuman. Sa madaling salita, hindi dapat ito alalahanin ng mga alagad ni Jesus dahil si Jesus ang bahala sa kanila. Hindi magpapabaya si Jesus dahil kapag ang tao ay nasa panig ng Diyos, wala siyang dapat ikatakot. Kapag ang tao ay nasa panig ng Diyos, wala tayong dapat ikatakot. Marami sa atin ang nakakaranas ng pag-uusig o pang-aapi nang dahil sa pananampalataya kay Jesus. Ngunit, sa halip na malungkot, maging positibo. Tanggapin ito bilang senyales na ikaw ay nasa Diyos. Dahil makakatanggap ng pag-uusig kung ang tao ay nasa Diyos. Kung wala kang tinatanggap na pang-uusig, maaring wala ka sa Diyos. Marami yan. No? Takot tayo na usigin. Kaya sasang-ayon tayo sa sinasabi ng iba. Ayaw mong ipaglaban ang divorce. Bakit? Magagalit ang iba. Ayaw natin na napagsasabihan, kaya sumasang-ayon tayo sa iba. Walang pinagkaiba po yan sa isang punong mabunga. Di ba? May kasabihan, kapag ang puno ay mabunga, binabato. Walang pinagkaiba yan doon. Bakit ka binabato? Kasi ikaw ay mabunga. Ganon din sa isang taong sinasaksak sa likod. Ibig sabihin, siya ay nasa harap at ang sumasaksak ay nasa likod. Walang pinagkaiba yan sa isang taong inuusig
dahil siya ay nasa Diyos. Tandaan, ang nasa Diyos lang ang inuusig. Kung wala ka sa Diyos at pinagsasabihan ka, ikaw ay itinatama. Huwag kang pa-victim. Maraming ganyan sa panahon ngayon. Akala nila sila ay inuusig. Akala nila sila ay kinakawawa o inaapi. Tinatanong ka lang, saan mo ginastos ang confidential fund? Ay, iba ba yun? Ganun eh. Pakiramdam natin, biktima tayo. Pero kung wala ka sa Diyos at ikaw ay inuusig, hindi yan panguusig. Ikaw ay tinatanong o itinatama. Mga kapatid, ang panguusig ay gawa ng masama. Kung kaya't kinakalaban nito ang sinumang nasa mabuti at tama. Dahilan para ang mga alagad ni Jesus ay kalabanin at apihin. Ngunit ang magandang tignan, sa panguusig at sa mga inaapi, meron tayong Diyos na kakampi at siya ang bahalang gumanti. Amen.